We will continue our studies in the book of James. Tayo po ay nasa book of James chapter 3. James chapter 3 beginning verse 13 up to verse 18. Let me read sa ESV, James chapter 3 beginning verse 13. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but it is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. And the harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Let's pray. O aming dakilang Diyos, patuloy kami na umaasa sa inyong biyaya sa hapon na ito as we listen again to your word. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan ng malinaw ang nais niyo pong sabihin sa amin sa pamamagitan ng preaching of the word. Huwag niyo po kaming iwan sa aming mga sarili, Panginoon, kundi gabayan niyo po kami at patuloy na turuan mula sa inyong mga salita. Ganon din sa magdadala ng inyong mga salita, Panginoon, tulungan niyo po siya sa kanyang kahinaan, sa kanyang weakness, Panginoon, ikaw ang patuloy niyang maging kalakasan. Sa lahat ng ito, kami po ay umaasa sa tulong ng banal na Espiritu na igagawad sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In our study sa Book of James ay nakita natin kung paano nagbigay ng series of tests si James, kung paano natin malaman na ang inaangking nating pananampalataya o inaangkin na pananampalataya ng isang tao ay tunay na pananampalataya. At yung latest na nakita natin na test na ibinigay ni James ay sa pamamagitan ng pagkontrol ng dila o pananalita. Ang taong hindi nagkokontrol ng kanyang masamang pananalita ay marka ng isang buhay na walang tunay na relasyon kay Christ. In other words, uncontrolled tongue is a mark of unbelieving heart. Uncontrolled tongue is a mark of a godless heart. And in our passage today, James proceeds to another test of genuine faith. At ito ay may kinalaman sa karunungan o wisdom. Ang karunungan ay merong impact sa buhay ng tao. In fact, kung anong klaseng wisdom meron ka, the kind of wisdom you possess ay mahahayag sa pamamagitan ng iyong buhay o sa gawi ng iyong buhay. Now, pag sinabi nating wisdom, what is wisdom? Hindi direct at malinaw na binigay ni James kung ano bang ang kahulugan ng karunungan dahil mga Jewish ang recipients ng sulat ni James. He assumes na alam nila yung tinuturo ng Diyos pagdating sa wisdom. But we can have a hint in verse 13 at least kung saan sinabi ni James, who is wise, isang taong may karunungan, tunay na karunungan, and understanding among you. By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. So dito makikita natin kung paano nilink ni James ang karunungan sa gawi ng pamumuhay o conduct. James teaches us that wisdom is practical and shown in our daily conduct. And so pag sinabing karunungan sa Bible, ang makikita natin ay ito ay equal sa practical living o kung papaano tayo mamuhay.
Ano ang ating behavior? Ang karunungan ay pag-apply ng ating kaalaman sa praktikal na buhay. It is based on knowledge, but it is more than knowledge. Hindi lang ang karunungan pagkakaroon ng maraming alam, kundi pag-apply ng katotohanan na iyong alam sa pang-araw-araw na buhay. Wisdom then is not just knowledge or information, but a lifestyle. Ang gawi ng pamumuhay. Wisdom is not just what you know, but how you live. For example, in Proverbs 9:10, we know this: the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is insight. Or in Job 28:28, and he said to the man, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and turn away from evil is understanding. So dito makikita natin, ang simula ng talino o karunungan ay nag-uumpisa kung sa buhay natin ay merong pagkatakot sa Panginoon. Merong banal na pagkatakot sa Diyos, reverential fear, a worshipful response of faith sa Panginoon. And one writer says, to fear the Lord is to have reverential trust in Him. At nakikita natin yan sa iyong buhay kung meron ka talagang tunay na karunungan. You have this reverential trust in God. In the New Testament, sinabi ni Jesus in Matthew 7:24, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the flood came, and the winds blew and beat on the house, but it did not fall because it had been founded on the rock. So here, makikita natin na sinabi ng ating Panginoong Hesus na yung taong nakikinig ng kanyang sinasabi, at hindi lang nakikinig, sinasabuhay din yung kanyang sinasabi, ay taong matalino. Tunay na matalino, tunay na may karunungan. You will be like a wise man who built his house on the rock. Sabi nga ng isang komentary pagdating sa true wisdom is based on knowledge, but it is more than knowledge. It is the ability to live in a manner pleasing to God because you understand His truth and you live in constant submission to His Spirit, applying that truth to all life. So here in our passage, makikita natin kung anong klaseng wisdom ang belong to the unbelieving world o sa mga hindi believers, at anong wisdom naman ang belong at dapat nakikita sa tunay na believer. Those who possess the wisdom from below will demonstrate by their lives that they have no saving relationship with Christ and no desire to obey God, to serve God and obey Him. Sa kabilang banda, those who possess genuine saving faith will manifest the wisdom of God or the wisdom from above. At dito ay masusuri mo ang klaseng karunungan, anong klaseng karunungan kaya ang umiiral sa iyong buhay? What kind of wisdom do you possess? At kung ikaw ay mananampalataya, anong klaseng karunungan ang dapat umiral sa iyong buhay at sa buhay ng ating iglesia? So here we see the contrast between wisdom from above and wisdom from below, or wisdom or false wisdom and true wisdom. But today, we will only consider the wisdom from below. Wisdom from below, or false and godly wisdom. So from this heading, wisdom from below, let's consider three headings. First, its display, its origin, and its results. So first of all, its display. Anong makikita kung ang karunungan ng tao ay karunungan na hindi sa Panginoon?
verse 14. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. Yung salitang if, a first-class conditional in the Greek, that could be translated since, na ang ibig sabihin, na yung babanggitin na susunod ni James ay nag-e-exist sa kanilang buhay ng kanyang sinulatan. In fact, yung salitang have is in the present tense, which means ito yung nakikita ni James na realidad sa kanilang buhay. Habitual ito sa kanila. Totoo ito sa ilan sa kanila na kanyang sinulatan. At ano yung nakikita ni James sa kanila? Una, meron silang bitter jealousy. Yung salitang bitter, it means piercing or sharp. It was used literally referring to undrinkable water. Yung word na jealousy, ang paggamit dito ni James ay negative, and it describes envy of someone else's possession, achievements, or advantages. So meron kang matindi at napakasamang inggit at paghahangad. In other words, it's kind of me, myself, and I attitude na madalas nakikita natin sa sanlibutan. It is self-centered. Merong pagkainggit sa puso towards sa mga gifted sa kanila, sa mga mas successful sa kanila, and it leads the envious person to do and say things na kontra sa kalooban ng Diyos. At dito nalalabas na gagawa ka ng iba't ibang paraan para ibagsak yung tao o siraan mo siya at yurakan ang kanyang pagkatao. This is antithesis of humility that true wisdom produces. MacArthur explains that those whose lives are based on and motivated by human and godly wisdom are inevitably self-centered, living in a world in which their own personal ideas, desires, and standards are the measure of everything. Whoever serves those ends is considered good and friendly. Whatever and whoever threatens those ends is considered bad and an enemy. Those who are engulfed in self-serving, worldly wisdom resent anyone or anything that comes between them and their own objectives. So kung meron kang maling karunungan, ano makikita sa'yo? Bitter envy, self-centeredness, gusto mo mas angat ka sa iba, mas mahusay ka, at kung merong mas magaling sa'yo, ay handa kang gawin ang masama para sila ay ibagsak. Para sa iyo, yung personal ideas mo, yung desires mo, yung dapat masunod. Yun yung measure of everything. At kung sino man ang humarang sa iyo o nakaangat sa iyo ay ituturing mong kaaway. Ito ang manifestation ng false wisdom. But also, selfish ambition or self-seeking, pangsariling hangarin. Yung salitang ito also translated as strife. This word refers to selfish ambition that engenders o nagpuproduce pagkontra o paglaban sa tao, and it produces factionalism, factions, disagreement, competition. And the Greek word came to describe anyone who entered politics for selfish reason and sought to achieve his agenda at any cost. It denotes a willingness to use unworthy and divisive means to promote one's own views or interests. Di ba? Parang isang tao na pumasok sa politika para sa masamang ambisyon at para makamtan niya yung posisyon niya, ay gagawin niya ang lahat para makuha ang kanyang interes. Ganun yung larawan na pinapakita dito.
And if that's in your heart, if that's your attitude manifesting in your life, you can be sure hindi yan ang karunungan na nagmumula sa Diyos. The sinful traits of bitter jealousy and selfish ambition are sure marks of life dominated by false wisdom, by worldly wisdom. And it is very dangerous and napaka-damaging sa ating church, sa ating fellowship. At nakapasok na nga sa fellowship ng mga believers na sinulatan ni James. Meron silang sarili-sariling agenda. Meron silang pagkakampi-kampihan. Di ba ganyan ang church in Corinth? Kaya ang gulo-gulo nila. I am of Apollos. I am Paul. I am of Cephas. Merong competition sa loob ng church. Thinking highly of themselves. Looking for their own interest than the interest of others. And if you act with worldly wisdom, you will produce conflict. Alam nyo, yung pagkakaroon ng pagkahati-hati sa loob ng iglesia, o hindi pagkakaisa, na nagre-resulta na mahati ang church, madalas, ang cause nun, hindi dahil sa doktrina eh. Lalo na kung naturuan na maayos yung congregation, solid sila in biblical truths. Never ko pang narinig, at least for me, ang church na solid biblically, nag-split dahil magkaiba yung view ng mga members pagdating sa deity ni Christ. Or dahil magkaiba sila ng view sa doctrine of Trinity. Sa mga fundamental truths of Christianity. But alam nyo, ang kadalasan, ang dahilan na mahati ang church? Alam nyo kung ano ang dahilan? Mga sarili-sariling agenda. Walang pagkakaisa, harboring resentment in their hearts. Walang pag-ibig. Ang iniisip lang ay ang kanyang sarili. Merong selfish ambition. And so kung hindi niya makuha yung gusto niya sa church, or hindi matupad yung kanyang pangsariling nais, gagawa siya ng trouble. Worldly wisdom insists its own way and seek its own glory. Kapag naangatan siya ng iba, ay nagiging bitter siya, o kaya naman kung hindi siya nare-recognize sa kanyang ginagawa sa iglesia, ay madali siyang ma-offend at magtanim ng sama ng loob. Worldly wisdom does not rejoice in the success of others. Hindi siya natutuwa na nagsasucess ang iba. Di ba ganyan sa sanlibutan? Minsan pag na-promote yung katrabaho mo, ano iniisip agad ng iba? Sip-sip yan sa boss. Padida yan. Kung ano-anong paninira na yung sinasabi sa nag-success na tao na walang batayan. Hindi natutuwa sa blessing na napunta sa iba. At kung pumasok ang worldly wisdom sa iyo at sa iglesia, maaaring ganito din ang maging attitude natin. If we hear ang isang church o isang reformed church, biglang dumami, lumaki yung gawain, imbis na tayo ay magalak at purihin ng Diyos dahil sa pagpapala ng Diyos sa iglesyang yon, sa ating mga kapatid sa Panginoon, instead of rejoicing with them, we badly and harshly criticize them. Worldly wisdom does not seek God's glory and doesn't want to rejoice in the success of others. But godly wisdom, as we shall see, ay humble at kontento sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. And this worldly wisdom ay maaaring pumasok sa atin
At sa buhay ng iglesia, kung hindi tayo magiging maingat, if you have such a proud, self-seeking, bitter envy attitude in your life, James says, do not boast and be false to the truth. Ito ay both commands, present imperative. Kung ito ang pangungugali ng iyong puso, sinasabi ni James, you have bitter envy and self-centered ambition, ihinto mo ito agad. That's the sense of that tense. Ihinto mo agad. Stop boasting about it. At ano ang kanilang ipinagyayabang? Meron silang wisdom, sinasabi nila, meron silang wisdom na mula sa Diyos, pero ang buhay naman nila ay nakikitaan ng kayabangan, envy, at pagiging makasarili. James says, don't be false to the truth or lie against the truth. In other words, kung kiniklaim mo na belong ka sa Panginoon at meron kang wisdom na nagmumula sa Diyos, pero ang nakikita naman sa iyong attitude ay selfish ambition and bitter envy, you are against the truth. Ikaw ay nagsisinungaling dahil hindi yan ang tunay na bunga ng karunungan. At kailangan mo itong ihinto sa iyong buhay. Tingnan mo ang iyong buhay. If you see pride, selfish ambition, selfish desires, then stop claiming that you have true wisdom. Huwag mong ipagmalaki na ikaw ay marunong at may karunungan na mula sa Diyos. Dahil kung gawin mo yan, dinadaya mo ang iyong sarili. Ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan. So let's have a heart check here. What motivates your life? What motivates you in doing what you're doing right now? Pride? Selfish desires? Selfish ambition? Sa loob ng iglesia, nakikigalak ka ba kung ang iba ay nagsasaksid sa buhay? Hindi naman sa kasamaan, but God's common grace tulad ng ating pinag-aralan kanina. Do you rejoice with them? Financially, binibless siya ng Panginoon or meron siyang gift na hindi mo nakikita sa iyong sarili. Do you rejoice with them? Do you pray even for them? Na yung gifts na meron sila, yung resources na meron sila ay magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Or do you have this bitter envy and criticism against them? Kung nakikita mo yan sa iyong buhay, that kind of attitude ay behavior and wisdom na hindi sa Panginoon. And so stop boasting na merong dunong ka na mula sa Diyos kung ito ang nakikita mo sa iyong buhay. Kung ikaw ay mananampalataya, alalahanin mo na hindi ganyan ang marka ng tunay na may karunungan at iwaksi mo ito sa iyong buhay sa tulong ng Diyos. Bagkos, tinatawagan ka ng Panginoon kung ikaw ay true believer na laging mapagkumbaba, maging kontento sa pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. If that's true in your life, that is wisdom that comes from God. Then, that leads us to our next heading, its character. Anong klaseng karunungan ito? Ang marka ay bitter envy and selfish ambition. At saan ito nagmumula? Sinabi sa verse 15, this is not wisdom that comes from above, comes down from above, but it is earthly and spiritual, demonic. Dito ay direktang sinabi ni James na itong karunungan na ang marka ay envy and selfish ambition, hindi ito galing sa above. Yung phrase na from above, it is way of saying or referring to Yahweh, the one true God. You remember James 1:17, every good gift
and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. So, this kind of wisdom ay hindi galing sa Panginoon, but it is counterfeit wisdom. Remember, anong ibig sabihin pag sinabi natin karunungan? Practical living, lifestyle, pananaw sa buhay that leads to action. And so, yung ganitong klaseng buhay, lifestyle, thinking, attitude, wisdom that is selfish, proud or arrogant, wisdom that does not care with people, that does not love the people of God, hindi ito galing sa Diyos. Because He is giver of good and perfect gifts. And so, anong klaseng wisdom pala ito? At saan ito galing? Sinabi ni James, it is earthly. Epigeos, meaning belong sa earth. Sa masamang takbo ng sanlibutan ito, it is wisdom that part of this fallen world. As one commentary said, earthly suggests a perspective that fails to consider God's realm and will. In other words, hindi maka-Diyos na pananaw, balikong pananaw. Ganitong klaseng karunungan o pananaw ang binubuga ng sanlibutang ito, influencing unbelievers and believers as well. Di ba? Anong halimbawa nito? Sinasabi ng mundo ay ganito: be yourself. Trust yourself. Do your own thing. Be the number one. Huwag kang papatalo. Dapat ikaw yung laging matagumpay. Dapat ikaw yung bida sa storya ng iyong buhay. Sabi nga ng isang komentary, yung gantong pananaw pervades philosophy, education, politics, economics, sociology, psychology, and every other dimension and aspect of contemporary human life. Anong madalas niyong maririnig na mga wisdom o payo ng secular psychologists ngayon at mga unbelieving influencers? You can do everything on your own. Di ba yan yung madalas nating naririnig? You can do everything on your own kahit wala ang Panginoon. Kalimutan mo ang Diyos, magtiwala ka lang sa iyong sarili. Release your full potential. Di ba? Natatawa tayo doon kung tayo ay mananampalataya dahil alam natin, gusto mong ilabas ko ang full potential ko? Full potential ko gumawa ng masama. Or yung sikat na libro na mas best-selling pa sa mga Reform books, Be a Better You, by Joel Osteen. Be a better you. Kung ako sasabihan yan, ang better sa akin ay gumawa ng masama. Kung gagawin kong better ang sarili ko, I am better in doing evil. If it's not by the grace of God. Nakakalungkot nga, di ba? Yan yung pumapasok even to many churches today na may konting flavor ng Christianity. Lakasan mo lang pananampalataya mo. Claim it. And you will get it. At itong klaseng karunungan na tinatanggap ng mga unregenerate men na hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ni James, that kind of wisdom ay hindi mula sa Diyos. At hindi sinasabi ng salita ng Diyos. But secondly, it is unspiritual, which literally natural, worldly minded as governed by sensual appetites,
It describes life apart from God. Characteristic of earthly human life as opposed to what is spiritual. In other words, itong wisdom na ito ay purely humanistic. It is earthbound. Sinabi ni Paul in 2 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit. Ito ay laban sa spiritual things na may kinalaman sa Panginoon. It is not of the Holy Spirit. But lastly, pinakamabigat, itong wisdom na ito ay demonic. Dito lang yan nag-appear ang salitang ito in the whole New Testament. This word, it means devilish or demon-like wisdom. Itong karunungan na ito ay nagmumula sa demonyo. Every so-called wisdom ng sanlibutan ito na nagre-resulta sa unrighteousness, pananaw sa buhay na nagre-resulta sa kalaswaan, kasinungalingan, wisdom that leads man to immorality, jealousy and anger, rivalries, dissensions, divisions. Sa likod niyan ay ang pagkilos ng dyablo na alam natin ay laban sa Diyos. Kaya nga minsan nagugulat tayo, di ba? Ang tatalinong mga tao, mga doktor, mga scientist pa yung iba, hindi nila malaman yung kaibahan ng lalaki sa babae. Halata naman, isang tunay na lalaki, katawang lalaki, organ lalaki, boses lalaki, structure ng bones is male. Pero pag sinabi niyang feeling niya babae siya, na nakakulong lang sa katawan ng isang lalaki, sasabihin nila, tama yan. Walang kinalaman yung design sa'yo sa pagiging lalaki mo. Ang mahalaga, yung feelings mo, yung sa tingin mo kung ano ka. And people clap at that. At kinakalat sa mga schools at secular institutions. Dagdag mo pa yung pananaw na kumakalat ngayon, di ba? Basta wala kang tinatapakang tao, gawin mo gusto mong gawin. Anong manonotice nyo sa mga ganyang pananaw? Ang sentro ikaw. Ang sarili mo, baliwala kung ano yung sinasabi ng iba. Baliwala kung anong tingin ng Diyos sa ginagawa mo. At yan ang umiiral sa ating mundo. At hindi na tayo magtataka bakit ganon, because clearly James said that wisdom is from the pit of hell. That wisdom, the wisdom of this world, proceeds from Satan, na laban sa Diyos. Dagdag mo pa yung pagiging makasalanan ng mga tao. Truly, that kind of wisdom will surely lead to all kinds of wickedness. Wisdom that results to unrighteousness is from evil world and Satan. Kaya't kung ikaw ay mananampalataya, dahil nabubuhay pa tayo sa sanlibutan ito, sinabi ni John, di ba, sa 1 John, this world that is under the power of the evil one. We need to be careful kung anong pananaw, anong lifestyle, karunungan ang pinapasok natin sa ating buhay or ating ine-entertain. Na makikita natin sa sanlibutan, masasagap natin sa internet. Hindi porket uso sa sanlibutan, yun ang dapat gayahin. Hindi porket sinabi ng isang sikat na tao ay yun ang dapat nating paniwalaan. Or whatever feels good is right. No. That's why you need to guard your mind and filter
yung mga ideas na nakikita natin, napapakinggan natin, tinuturo sa inyong eskwelahan, at tignan kung ito ba ay ayon sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi, and you accept the wisdom of this world, you can be sure it will lead you to sin, immorality, practices that are against God. And so don't be swayed by the wisdom of this world. But lastly, ano ang outcome o resulta ng false wisdom na ito? Verse 16, where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and vile practice. James repeats here the two marks of false wisdom, jealousy and selfish ambition. At kung nag-exist yan, ano ang unang resulta? Disorder or confusion. Una nang sinabi ni James na ang confusion does not characterize God's people, but the unbelievers. James 1:8, he's double-minded, unstable. Same Greek word sa salitang disorder, in all his ways. In other words, disorder or confusion ay hindi belong sa mga tao ng Diyos, because our God is the God of order, of peace and not of confusion. And so ang wisdom ng sanlibutan ito, ang human and earthly wisdom, will always result sa disorder, sa chaos. Hindi ba't yan ang makikita natin in this world? Sa mga bansa, sa gobyerno, walang pagkakaisa, walang harmony, puro alitan, puro siraan, walang tunay na kapayapaan. Kahit na yung marriage, pinasok na din ng humanistic wisdom. Kaya't ano makikita natin? Resulta, divorces here and there. Puro hiwalayan, chaos sa family. And it will get worse in these last days. Bago dumating ang ating Panginoong Yesus. As one writer said, all conflicts, all crimes, battles, and wars of the world are evidence of devastation caused by human wisdom. But hindi lamang disorder and chaos ang dala ng maling karunungan, but also every vile practice. But ibang uri ng kasamaan. It produces worthless things, evil things. James emphasizes the destructive power of bitter envy and selfish ambition. From them flow all kinds of evil, murder, adultery, immorality, etc. Others sin that violate people and provoke chaos in the community. Ganito katindi ang dulot ng worldly wisdom. And so the challenge for us, beware of worldly wisdom. Kung ikaw ay mananampalataya, mag-ingat ka. Maging mapagbantay ka din sa worldly wisdom. Dahil nandito pa tayo sa mundong ito, ay maaari itong mag-impluwensya sa ating buhay dahil araw-araw natin silang na-encounter. Araw-araw natin silang naririnig, nababasa, lalo na sa ating age. Sa internet, sa social media. Mag-ingat ka sa mga so-called wisdom of this world na maaaring maglason ng iyong pag-iisip. Beware what enters your mind. Because the things that fill your mind become the way of your life. You must guard kung anong karunungan o filosofiya ang inaalaw mong pumasok sa iyong pag-iisip. Because soon enough, you will be like which you are thinking. Let me ask you a question. What influenced your life?
what governs your life. Yung napapanood mo sa internet, yung talino ng mga impluwensyang tao na walang takot sa Diyos. Di ba? Ngayon nga, sa ating panahon, yung mga vlogger na walang saysay, yung pinagsasabi. Nakakatawa lang. Yung sinasabi nila, pero yung tinatanggap ng mga tao. At nagiging practice ng kanilang buhay. Ganito kasi sabi ni Kong TV, ng vlogger. No, ganito kasi yung buhay niya. So, gayahin ko din yung pananaw niya sa buhay para maging katulad ko siya. Oh, brethren, we are living in this evil world. Kung ikaw ay nagtatanim ng worldly wisdom sa iyong buhay, marked by bitter jealousy and selfish ambition, ikaw ay mag-aani ng disorder and every vile practice sa iyong buhay. And so we must take heed what the apostle said in Ephesians 4:8. Whatever is true and honorable, whatever is just and pure and lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, this is the command. Think about these things. Don't allow the filth of this world to enter your mind and become the way of your life. Ito ang paghariin mo sa iyong isip, yung mga binanggit ni Pablo at hindi ang mga bagay na untrue, unhonorable, unrighteous, unholy, selfishness. Sinabi ni James, ito ay galing sa wisdom of this world, rooted from the sin and evil, na magdudulot ng confusion at iba't ibang uri ng kasamaan. Let's get practical here. Meron ka bang kapayapaan sa iyong tahanan? Are you at peace sa iyong asawa, sa iyong mga anak? Are you at peace with those in this church? If not, you better check anong klaseng wisdom ang tinatanim mo sa iyong buhay. Kung ikaw ay nagtatanim ng karunungan na nagmumula sa Diyos at sa Kanyang salita, we will see you will reap peace and order. But if worldly wisdom is what you are sowing in your life, you will reap disorder and evil practice. At tulad ng sinabi, isang komentary, the same disorder is bound to break out in churches where people are pursuing their own selfish concerns and partisan causes rather than the good of the body as a whole. Ang worldly wisdom ay maaaring pumasok sa sanlibutan. Sa iglesia in a subtle way. At papaano natin malaman kung ito ay nakapasok na? Kung merong disorder, kung merong confusion inside the church, kung merong pagkakanya-kanya ang mga members ng iglesia, kung merong bitter envy and selfish ambition na nagahari sa puso ng bawat membro. Kaya't dito papasok ang paalala sa atin kung gaano kaimportante ang regular intake ng salita ng Diyos. At importante ang tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos every Sunday. Kung saan maririnig natin at maitatanim sa atin ang tamang kaalaman na nagmumula sa salita ng Diyos, kung saan sa pamamagitan nito ay magiging matalino tayo, may tunay na karunungan sa buhay. At ang isa pang pinagdidiinan dito ni James, and this I will close,
A person who continually embraces the wisdom from below, which is earthly and spiritual, demonic, is not belong to God. In other words, false faith embraces, loves, enjoys false wisdom. Kung ang patuloy na nag-go-govern ng iyong buhay ay ang pattern ng iyong buhay ay ang karunungan ng mundong ito, and you love it, and you enjoy it, imbis na kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, that's the sign of unbelieving heart. And that kind of wisdom will lead you in every vile practice and in chaos and ultimately in the lake of fire in hell. My friends, huwag kang magpatangay sa masamang pilosopiya ng mundong ito. Huwag ito ang maging pattern ng iyong buhay. Because behind it is Satan himself, who wants you to join him in eternal punishment in hell. Paano ka hindi lubusang matangay, maligtas sa false wisdom? You must be born again. You need a new heart. You need the gospel. Kailangan mo si Jesus upang ikaw ay mailipat mula sa pagiging alipin ng masamang takbo ng sanlibutan ito papunta sa kaharian ni Jesus. Isang kaharian na punong-puno ng tunay na karunungan dahil nandun si Christ. At ang kanyang salita, you need to believe the gospel of Jesus Christ. Ang kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kapatawaran ng iyong mga nagawang kasalanan. For others, the gospel is foolishness. It has been considered foolish by the world. But God has said, isa kang matalino, tunay na marunong, kung pagtiwalaan mo ang ginawa ni Jesus para sa iyong kaligtasan. You are truly wise if you seek salvation in Christ alone. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat, Lord, for reminding us about false wisdom. It does not belong to your people. But we are aware, Father, because we are living in this world. At nandyan ang kaaway na 24/7 trying to lure us, trying to entice us to accept the false wisdom of this world. Oh Father, thank you that we have your word na pwede namin panlaban sa aming kaaway, Panginoon, sa mga maling filosofiya ng mundong ito. We have your word that is sufficient for us, sufficient for your people, for your church. Hindi namin kailangang matangay, Panginoon, sa mga kung anong nauuso sa sanlibutan. But we have your word, our sure guide, our light sa aming lalakaran sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, at patuloy kami nagpupuri sa inyo because in Christ, we receive wisdom from God. Magtuturo sa amin sa tama, magtuturo sa amin sa katotohanan, at magagabay, Panginoon, sa aming pag-iisip. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as we face another week
we will be bombarded with so many philosophies of this world. So Father, help us. For we know we are not battling against flesh and blood. We're wrestling against, Panginoon, sa principalities and evil, wickedness, demonic. And we need your word, the sword of the Spirit, na aming panlaban sa mga false wisdom na ibabato sa amin ng sanlibutan at ng demonyo. Sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. In Jesus' name. Amen.